Nananakit po sila hanggang doon po sa may 7-Eleven. Every time na magtatanong po ako sa kanila, ano pong kasalanan ko or anong yung rights ko, halimbawa yung alam ko, magtatanong po ako sa kanila ng warrant, ang sagot nila sa akin batok. Dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila ng, buti hindi kayo tumba o gusto mo itumba ka namin, parang ganon. Nananakit po sila kahit nakaposes ako. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, naamoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. Pag na-late po si Papa ng sagot, parang nahihirapan po si Papa huminga kasi sinasaktan po nila. Dumadaing po sa sobrang sakit. Dun ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po nung bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera ko po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. So, bike yan ni, nung anak ni, ni Louie. Yes, Your Honor. Will you confirm this, Kent, na bike mo to? Yes po. I'm sorry. I'm getting emotional. May hood po yung jacket niya, kaya itinalokbong po sa kanya. At pagka nga daw po hindi nagugustuhan ng pulis yung sinasabi niya, hinahatak yung tali para siya ay masakal. At doon po in-interrogate si Louie, nakalanas ng pambubugbog, at doon siya hinold. Until such time na nag-decide sila na magkanda kuno ng alleged bypass operation. 1 to 2 p.m., hawak nyo na yung tao. So, will you confirm or deny this? I deny this, Your Honor. So, again, you're under oath, Tamaray. So, pinasisinungalingan mo yung sinasabi nila in spite of the fact that meron tayong CCTV na pinakikita. Yes, Your Honor. And this was confirmed by Colonel Legend na pinakita at in-identify yung mga tao. Ayun, good morning po, Mr. Chair, sa lahat po. Pakilakas mo lang yung boses mo, Apo. Meron pong lot outlet yung kapatid ko na ako po yung nagmamanage sa kanya. Tapos, daily po nagde-deposit kami from kadalasan po 2 to 3 p.m. bago po break yung, bago mag-closing time po yung land bank. May 18 po noon nung papunta po ako ng Lotto outlet para kunin yung pera. Magde-deposito po namin sa land bank. Then, bigla na lang pong may humarang sa akin na, actually hindi po hinarang. Galing po siya sa likod, pinigil niya ako. Sabi niya sa akin, huwag ka tatakbo. May baril po siya. Yung baril niya, parang nakakmang aim na ibabaril niya sa akin. Parang ganon. Huwag kang tatakbo. Di, ang akala ko nung una, hold up. Tapos, tinabi ko lang po. Nakipag-cooperate po ako sa kanila. At wala naman pong nagpapakailalang pulis noon. Then, bigla na lang po silang dumami. Hindi ko po alam kung saan sila nagagaling. Bigla po silang dumami na bigla na lang po may nagposa sa akin. Kinuha yung bag ko. Yung bag ko po, wala naman po, alaman po noon, lang, cellphone, wifi, then 300 pesos na panggas sa motor ko po. Medyo mabigat po yung approach nila sa akin. Parang hardened criminal yung dating mo na mabigat yung kamay nila, ganon. Nananakit sila. Yun po, yung andun na po sa pinara nila ako, ganon. Tatanong nila sa akin kung nasan yung pera. Yun po yung unang tanong nila sa akin. Tapos, wala naman po ako may pakitang pera kasi hindi pa po ako nakakarating sa outlet para kunin yung pera. And tinatanong po nila sa akin, nasan yung basura? Saan yung basura mo? Sabi ko, wala po akong basura, wala po akong pera. Ayun po, pinasasanan nila ako, dinala po nila ako sa tapat ng 7-Eleven. Nananakit po sila hanggang doon po sa may 7-Eleven. Every time na magtatanong po ako sa kanila, ano pong kasalanan ko or yung rights ko, halimbawa yung alam ko, magtatanong po ako sa kanila ng warrant, ang sagot nila sa akin batok. Dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila parang ito po yata yung nagtanong ako ng warrant na
parang may naumimik po sa kanila na, buti hindi kayo tumba o gusto mo itumba ka namin. Parang ganon. Tapos, nung nasa may 7-Eleven na po kami, inipit po ako ng dalawang nagpakilalang pulis na sa motor. Ipit po nila ako sa motor. Umalis po kami doon sa may 7-Eleven. Hindi ko po alam kung saan kami pupunta, pero pabalik po pala sa bahay namin. Ayun, doon na po pumasok yung pagbalik namin sa bahay namin. Pinasok po nila yung bahay, nag-search po sila. Doon, may nananakit sa amin, gano'n. Andun din po yung anak ko nung time na yon. Sabi ko lang doon sa anak ko, pasok sa loob, huwag ka nalang makikialam. Parang gano'n. Tapos, ayun, sinearch po nila yung bahay, wala naman po silang nakuha. May naringgan po kaming boses na sinasabi lang po nila, pull out pasita, wala, hindi yata yan, parang ganon. Ayun po, dinala na po nila ako sa Pasita Station, dinala na po nila ako doon. Tapos doon na po ako nagstay. Medyo matagal-tagal din po yung stay ko doon. Doon po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakaposas ako. May mga ebidensya naman po ako na kahit po sa jail, nakikita yung pasa sa mga hita ko, ganon. Nung time na yun, wala po akong, parang pakiramdam ko, wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Yun lang po, Your Honor. 1:50 po na mga hapon, bandang 1:50, humigit kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng kwarto, baka po may nakalimutan si Papa, ganun, para i-assist ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin mga lalaki, naka-civilian po, may mga hawak po silang baril. At si Papa po, hawak po nila, nakaposas na po si Papa. And after po nun, nagpakilala po sila mga pulis. Sabi daw po, nagbebenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos, kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop. Kinaladkad po ako paharap sa dingding. Sabi daw po, wag daw po ako lalabas wag daw po ako titingin palabas or papunta po sa kanila. And habang nakaharap po ako sa dingding is sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, naamoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung pader po nun ay kahoy lang. Tapos may space sa taas. So madali po marinig yung boses. So may nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So pag na-late po si Papa ng sagot parang nahihirapan po si Papa huminga kasi sinasaktan po nila. Dumadaing po sa sobrang sakit. And after po nun, may nagsabi po na, "Pre, wala naman baka hindi yan, pull out tayo pasita." So, ang ilang minuto lamang po after nun, nagsisialisa na po sila. Tapos, yung may hawak po ng cellphone ko, sabi sa akin, "Andito yung cellphone mo, bababa ko sa lamesa. Mamaya mo kunin pag alis namin." So, ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makalis, kinuha ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga pulis. So, ang ginawa ko po, lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Dun ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po nung bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera ko po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. Pagkatapos ng mga palitan namin ng mga text messages ng aking pamangkin, ay nakipag-communicate naman po ako sa aking mga kapatid at kaibigan dahil hindi ko alam kung talagang mga pulis at kung anong departamento ang mga humuli sa aking kapatid na si Louie. I'm sorry. I'm getting emotional.
Mga ilang saglit pa, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kapatid na si Aida. At aming pinag-usapan nangyari kay Louie. Pinakiusapan ko siya na kausapin ng kanyang asawa, si Attorney Oliver Leonardo, na baka pwedeng tawagan si Attorney Henry Salazar, which is City Administrator ng City of San Pedro. Una kong ginawa sa paghahanap ng katotohanan ay nagpunta ako sa Barangay Hall ng Cuyab, kung saan nakatira ang aking kapatid na si Louie, dahil nakita ko na mayroon CCTV ng barangay na nakabit doon sa labasan ng bahay ni na Louie. Nakausap ko ang barangay chairman na si Chairman Mario Pastillo. At naikwento niya sa akin na siya daw ang nag-witness nung mahuli ang aking kapatid. At sa inventaryong ginawa, at ito ay ang sinabi niya sa akin na humigit kumulang mga alas 7 ng gabi noong May 18, 2023 ay sinundo siya ng mga pulis upang mag-witness sa di umano'y bypass operation. Ang inventaryo ay ginawa doon sa madilim na lugar sa may dulo ng Putol o Quezon Street sa may Elbinda 7 na hindi masyadong mataong lugar at lagi daw may iniimbentaryo doon ang mga pulis. Nung ako ay magtanong-tanong doon sa vicinity. Nagsabi ako kay Kapitan Pastillo na kukuha ko ng kopya ng CCTV na nakalagay doon na may labasan ng lugar kung saan nakatira si Louie at sa Puro 4 at doon sa boundary ng Cuyab at San Antonio sa Calle Putol. Nung reviewin ko po ang CCTV ay ito po ang laman. Ito po ang aking mga nakita. So yan po yung labasan doon po sa sulok sa kanan, yun po ang labasan galing kina Louie. So yan po yung isang pulis na tingin ko ay nagtitik-tik kay Louie. Pero hindi po siya makilala dahil balot po siya eh. Meron po siyang face mask. Hindi ko makita yun. May oras po yung CCTV natin doon sa upper side, right side. 1:30 mga ganun po. 1:31. Yeah. Yan po si Louie, palabas. Tumutugma po yung time niya doon sa palitan ng text ni Kent at saka nung isang brother ko na parang aking pinaka-operation manager. Will you confirm this, Louie? Ikaw to? Yes po, Your Honor. Yan po yung paglabas din nung pumasok kanina. Medyo malaki po ang role ng tao na yan. Yan po yung bida dyan. Yan po yung boundary ng Cuyab at saka San Antonio. Yun, makikita po natin si Louie, kasunod niya na po yung naka-long sleeve at naka-face mask. Tapos may isa pa po na hindi namin masabi kung kasama nila o hindi. Yan po yung time sa taas. 1:36. So 1:36 Yes, p.m. Your Honor. Sige, go ahead. Your Honor, siguro po mga 1 minute, less than a minute, wala ka na sa barangay Cuyab, San Antonio na yon. Simula dyan sa lugar na yan. Yan po yung pabalik sila, papunta sa bahay ni Louie. Yung nauna po is si Gekulia na team leader daw at saka po yung, angkas niya po yung nagnakaw ng bike. Ayan po si Louie, napapagitnaan na po ng 2 pulis. May hood po yung jacket niya, kaya itinalokbong po sa kanya. At pagka nga daw po hindi nagugustuhan ng pulis yung sinasabi niya, hinahatak yung tali para siya ay masakal. Yan po yung Karandang at saka yung Lorenzana. Yan po ay hindi ko matukoy kung si Tamaray o si Marlene. Dahil mismo mga pulis San Pedro, hindi siya matukoy. Yan po yung sa labas ng bahay ni Louie. Papasok na po sila. Yan pa rin po yung team leader, si Gekulia, at saka po yung unknown police officer. Sakay po niya mismo sa motor. Kaya I think he can identify that kung sino po yung tao na yan. Yan po yung Hirilya, second team leader. Ibig sabihin po, Your Honor, 2 team po sila nag-operate dyan. Yan po si Louie, napapagitnaan pa rin ng 2 pulis. Ni Rotarla at saka ni Abuenga. Yan po yung hindi ko matukoy kung si Tamaray o Marlene.
Yan po si Karandang at Lorenzana. At yan po yung TEDRA. Siguro po, Your Honor, more or less, mga 10 minutes sila tumagal sa bahay ni Louie. Mga more or less. Tapos, alis po kagad sila. Alis na rin po. Ayan po yung angkas ni Sergeant Gecolia nung papasok sila. Sakay na po siya sa bike ni Kent. So, bike yan ni, nung anak ni, ni Louie. Yes, Your Honor. Will you confirm this, Kent? Na bike mo to? Yes po. May prueba ka ba na sa'yo yan? Opo, may picture po ako dito. Sige, mamaya. So, yan na po sila. Sunod-sunod na po sila. Kaya lang, nag-rumble po eh. Nagpalitan po sila ng mga motor. Pero sila pa rin po. Makikita po natin yung oras doon sa ano. Pagkagaling daw po nila dyan, ay dumiretso na po sila sa Pasita Substation. At doon po in-interrogate si Louie. Nakalanas ng pambubugbog. At doon siya hinold. Until such time na nag-decide sila na magkanda ko noon ng alleged bypass operation. Medyo nalulungkot po ako, Your Honor, kasi hindi po naging successful yung aking pag-request ng CCTV sa 7-Eleven. Pero doon po sana, kasi the manager of 7-Eleven told me na kitang-kita daw po yung nila kay Louie doon. Actually, wala namang bypass, kundi dala na nila si Louie na dumating. You were telling us that merong CCTV doon sa 7-Eleven. Yes, Your Honor. And as a matter of fact, this committee asked formally sa 7-Eleven for them to be here para at least malaman po natin yung veracity ng kanilang sinasabi nyo dito sa inyong sinabit, no? Tapos si Mr. Tony Kilaw will be asking yung team members, no? I'll be starting the line of questioning, then after our members can ask as well. So yung kasi nandito sa sinumpang salaysay nyo nung binapasa ko ngayon, 780 nyo nahuli. Doon kayo doon yung sila na-apprehend. But according to the salaysay ng mga Kilaw ay alas 4 pa lamang apprehended na. So can you kindly answer Patrolman Jaymar Tamaray, kayo may mga sinumpaan dito si Guerrilla sa Lorenzana. Asan si Tamaray muna? Yes, Tamaray. So can you kindly confirm the veracity of your report in spite of the fact that we have the CCTV? Good I morning. would like to remind each and every one of us in here, please, reminder na to sa lahat. Please observe honesty, no, and truthfulness of your statements, no. We don't want to, again, a reminder, ayaw namin gumawa ng mga bagay na hindi nyo magugustuhan. So be truthful lang po, no. Sige, go ahead, Patrolman Tamaray. Good morning po, Your Honor. Your Honor, yung naganap pong bypass, Your Honor, is nung 3:45 PM ng May 18, 2023, may isang impormante po nagsabi sa akin na may nagaganap daw pong bentahan ng illegal na droga sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab, San Pedro City, Laguna. At yun po ay aking pinaalam sa aking team leader na si Police Staff Sergeant Andy Hirilla. 5 yun, no? Yes, Your Sinasabi Honor. mo. And then after, dito sa affidavit nyo, 4:22 ng hapon, ay nakipag-coordinate na kayo sa PIDEA. And then after that, 7:03, nagkasama-sama na kayo doon sa area, pumunta na kayo sa Cuyab. I know this place because I've been a congressman for 9 years sa Cuyab. At alam ko yung pasikot-sikot sa Putol sa San Antonio. At 7:03,
from the station, saan kayo nanggaling dito? Sa police station sa Plaza or sa Pasita? Sa main station po. Dito na sa Plaza. Opo. Okay, so from there, dumiretso kayo ng Cuyab, 703. Jump off po na, yung 703 po is jump off po namin yon. Correct. Yun po yung paglabas po namin sa main station po namin papunta sa area kung saan magaganap po yung bypass. Okay, so according dito, 718 nyo na-apprehend yung si Kilaw. Is this true? Yes, Your Honor. So 718. So 15 minutes from the area, pumunta kayo doon, 718 nahuli nyo na. Yes, Your Honor. And according to sa accused, saka yun sa kapatid, saka sa anak, ay alas 4 pa lang ay nasa inyo na yung tao. Sige, go ahead, Mr. Tony Kilaw. Sir, more or less po is mga 1:40 in the afternoon. Okay, so mga 1 p.m., mga gano'n, 1 to 2 p.m., hawak nyo na yung tao. So, will you confirm or deny this? I deny this, Your Honor. So, again, you're under oath, Tamaray. So, pinasisinungalingan mo yung sinasabi nila in spite of the fact that meron tayong CCTV na pinakikita. Yes, Your Honor. And this was confirmed by Colonel Legend na pinakita at in-identify yung mga tao. In-identify kayo. Colonel Legend. Sir, I would deny, sir. I didn't identify the person, sir. It's the statement of Sir Tony Kilaw, sir, that one of my aide, and I don't remember, sir, kung sino yung sinasabi ni Sir Tony Kilaw, sir. But then on my part, sir, I didn't mention names of So yung aide mo po because, ang nag-identify. that would I would deny, sir, na nagsabi yung aide. And who's the aide